Ngayong araw lang, inanunsyo ni Ombudsman Boying Rimulya, definite. Oh, sa Tagalog, sigurado na. Oh, sigurado na. Definite na, ipa-file na nila within this week. Yun, mayroon ng mga ah, mayroon ng period kung kailan. Within this week. So yan mga kabunyog ang mainit na balita ngayon. Actually, lahat halos ng mga news outlets ngayon, pati social media, umuusok ng balitang ito. Mga kabunyog, kakasuhan na si Marcoleta. Hmm? Ano na yan? Talagang ano na po, inanunsyo na mismo ni Ombudsman Boying Rimulya ngayon lang, mainit na balita po yan, as in mainit pa talagang balita. Within this week, ah, ah, sasampahan na ng kasong plunder si Rodante Marcoleta. Yun. Ano na yan mga kabunyog, hindi po yan fake news. Laman po yan ng mga balita ngayon. Within this week, definitely sasampahan na ng kasong plunder si Rodante Marcoleta. Pag sinabing within this week, di hanggang Friday yan. Ngayon, pag final yan sa Friday, Monday, mayroon namang warrant of arrest niyan. Katulad yan ni Jinggoy. Diba, mga kabunyog? Kasong plunder yan, non-bailable yan, mga kabunyog. Non-bailable. Saan ba nag-ugat yung kasong plunder na yan? Nag-ugat yung kasong plunder na yan, actually, yung kasong plunder na yan, tungkol yan doon sa gift na natanggap niya. May natanggap siya 75 million pesos. Bakit naging plunder? Ay 75 million pesos, di more than 50. Isang beses? Hindi. Series of acts. May 30 million, may 30 million, may 25 million. Tatlo. Ang isa doon sa mga nagbigay sa kanya ng gift ay si Mike Defensor. Yung isa pa, yung Espiritu, yung isa pa, Viray. Anong ano yan? Bakit naging plunder? Ay nakalagay yan mga kabunyog sa anti-plunder law. Ang alam kasi nating plunder, ang alam kasing plunder ng karamihan, kapag nakakurakot ka ng pera, malversation, misappropriation ng public funds. Yan yung alam nating plunder. Doon kasi sa anti-plunder law, mayroong 6 na modes o paraan ng pag-commit ng plandong publiko. Yun yung alam natin, public funds, minalverse. Pero yung second mode, yung pag-receive directly or indirectly ng gift, kickbacks, commissions o kung anuman from private person or entity na may kontrata sa gobyerno. O kung wala mang kontrata sa gobyerno, tumanggap ka ng gift directly or indirectly by reason of your office. O dito pumapasok si Marcoleta ngayon. Tumanggap siya ng 75 million, gift yun na natanggap niya by reason of his office. Nang tinanggap niya kasi yun, kongresista siya ng Sagip Party List. Yan yung ano dyan mga kabunyog. Doon siya pumapasok sa plunder. Ngayon, saan galing yung ano? Saan galing yung ebidensya dyan? Galing mismo kay Marcoleta. Galing mismo kay Marcoleta. Yun yung mga sinabmit niya sa COMELEC eh. Sworn affidavits niya yun. Mga sinabmit niya. Kaya nga madali lang naman ni-resolve ng ano to ng ombudsman eh. Bakit madaling ni-resolve ng ombudsman? Bakit madaling na-resolve? Kasi may ebidensya, ready na. Kanino galing ang ebidensya? Kay Marcoleta mismo. Yung sinabmit niya sa COMELEC na mga counter affidavits niya. Doon nag-base. Kaya ano ito mga kabunyog, ngayon, alam naman natin na anumang oras, anumang araw, sasampahan ng kaso si Marcoleta. Ngayon, nag-announce na si Ombudsman Boying Rimulya, binalita na ng mainstream media, within this week, papailan ng kasong plunder si Marcoleta. O yan. Within this week, definite na. Ano na ito? Kumbaga, sa bagay, si Marcoleta naman, inano niya naman to eh. Anticipated niya na to. Kaya lang, ito kasi, ang nag-announce na mismo ngayon, si ano na,
si Ombudsman Buying. Sabi niya, ipa-file na namin definitely within this week. Ha? Ngayon, ang sabi ni Marcoleta kasi diyan, inimbintong kaso. Hindi inimbintong kaso yan eh. Hindi yan inimbintong kaso. Pag inimbinto mo kasing kaso, ibig sabihin, yung mga testigo mo at ebidensya, inimbinto. Paano mo naman masasabing inimbento? Okay, sa hindi nakasubaybay nitong kasong ito. Originally, ang kaso dito hindi tungkol sa plunder. Ang una munang kaso ditong kinaharap ni Marcoleta, mga kaso sa eleksyon. Diyan nagsimula lahat yan mga kabunyog, sa eleksyon. Bakit sa eleksyon nagsimula? Nag-submit si Marcoleta ng SOSE, yung Statement of Contributions and Expenditures. Yung sinabmit niyang SOSE, Statement of Contributions and Expenditures, ang expense niya o nagastos niya nung May 2025 election nung tumakbo siyang senador, parang 142 million. Parang 142 million. Ngayon, pag upo niya sa gobyerno bilang senador, nag-submit naman siya ng SALN, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Ang worth niya naman na sinubmit doon, net worth niya, parang 42 o 52 million. Di kulang. Paano ka nakagastos ng more than 142 million sa eleksyon? Samantalang, ang net worth mo lang naman ay 52 million. Tapos, doon sa donations, sa SOSI niya, zero. Zero. Kaya nga nagka-problema siya, di ba? Sa Comelec. Nagka-problema siya. Tapos nag-live pa si Marcoleta, mayabang pa doon sa live niya. Doon sa kasama niya yung mga sa Net25, yung saganang mamamayan. Sabi niya, alam nyo, yung partner niya doon sa broadcast, alam nyo, mayroon naman talaga akong mga donors. Sa totoo lang, marami akong donors, kaya lang ayaw naman nilang ipasabi yung pangalan nila, kaya hindi ko dineclare. O di, yun, problema na naman yun. Bakit problema? Hindi mo naman pwedeng hindi i-declare ang donors mo. So ang ginawa niya naman, dahil mali yung sagot niya na yun, nagkamali siya doon. Ang sabi niya, hindi, natanggap ko yung donations January 6, 9, and 10 ng 2025. So sabi niya, nung natanggap ko yung donations na yan, tatlo yan. Una, 35 million, 35 million, tapos 20 million, ganon. Tatlo daw ang donors niya. Si Mike Defensor, yung isang Espiritu ang apelyido, at saka yung isa, Viray ang apelyido. Natanggap niya yon. Pero natanggap niya daw yon January 2025. Ay ang January 2025 niya, hindi pa naman campaign period yan. So in-apply nila yung Piñera Doctrine. Mayroon kasi kaming tinatawag na Piñera Doctrine sa election law. Ang Piñera Doctrine, kapag hindi pa campaign period, hindi ka pa kandidato. Ang campaign period ng senador nitong May 2025, February 8 yata yun eh. So yun ang argumento ni Marcoleta. Nakatanggap siya ng gift, donation galing kila Viray, Espiritu at Defensors, totaling to 75 million. Yun ang ginamit niya sa eleksyon. Pero nung natanggap niya yon, hindi pa naman siya kandidato. Applying Piñera Doctrine. Kasi January niya natanggap eh. So lusot siya. Doon siya nakalusot sa Comelec. Kaya dinismiss ng Comelec yung kaso niya. Ay di ba tuwang-tuwa siya noon? Kasi sabi ng Comelec, hindi naman siya pa kandidato nung natanggap niya yon. Ang problema ngayon ito, okay, tinanggap mo yung donation, hindi ka pa kandidato. Pero congressman ka ng Sagip Party List. Kasi hindi naman siya nag-resign. Hindi naman siya nag-resign sa pagiging congressman ng Sagip Party List. Ay mayroon tayong Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At mayroon din tayong Anti-Plunder Law. Ano ang nakalagay sa Anti-Graft at saka sa plunder law, anti-plunder law, ang nakalagay? Pag public officer ka, bawal kang tumanggap ng any gift. Gift. By reason of your office. Directly or indirectly pagkakatanggap mo niyan. Sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, kapag yung pagkakatanggap mo ng gift ay walang kapalit, indirect bribery yun. Pag may kapalit, direct bribery. Kaya siya kasuhan ng indirect bribery. Paano naman napasok sa plunder? Sa plunder law, kapag nag-receive ka ng gift, directly or indirectly, from any person or any entity, by reason of your office, plunder yun. At dahil series of acts yan,
Series of acts, ilang ano 'yon, 20 million, 35 million, 35 million. Saan galing yung ebidensya do'n? Galing din sa kanya kay Marcoleta do'n sa sinubmit niya sa COMELEC. Kaya papaano mo masasabing inimbento? Paano mo masasabing inimbento? Kanya rin yung mga sinubmit na yun eh. Alam nyo, pareho ito kay Ejercito. Si Governor Ejercito ng Laguna, panalo sana sa eleksyon. Ang problema, sinubmit niya doon sa kanyang sose, naka-attach doon yung mga kontrata niya ng mga advertisements na pinasok niya sa mga TV networks. Nung tinotal yung nagastos niya sa mga ads sa TV networks, lumampas doon sa allowable na expenses sa mga ads or sa mga commercials, political advertisement sa TV. Lampas. O di bawal. Bawal. O na-disqualify siya ngayon. Tanggal siya sa pagka-mayor. Ano ang preba laban sa kanya kay Ejercito? Ay yung sinubmit niya mismo sa COMELEC. Parang kumuha ka ng martilyong ipupukpok sa ulo mo. Di ba? O, yun yung nangyari diyan. Kaya yung sinasabi ni Defensor, nagbigay lang naman ako ng donation, ng gift, wala namang kapalit yon. Yun na nga, the indirect bribery. So yan mga kabunyog, mga kababayan, yan ang pangyayari diyan kay Marcoleta. Kaya hindi inimbento yan. Ang mga ebidensya diyan galing mismo sa kanya. Ngayon, minadali ba yan? Mas madali kaysa sa iba. Bakit naging mas madali kaysa sa iba? Ay, nandun na kasi yung ebidensya eh. Nandun na yung ebidensya eh. Siya na mismo ang nag-produce ng ebidensya laban sa kanya. Anyway. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.